Agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Bastos ang hinayupak. Bastos ang sekretaring ito. Itong sekretary na to, para bang hindi siya utusan, itong hinayupak nito, itong hindot na to, ay ayaw pumayag na utusan natin. Ha? Sino ba to? Ito, pakinggan natin. Ayan. The health. I mean, kung maaari, kung magkakaroon kayo ng mga ganong provisions in the future, wag lang po sana yung health. Kung wala, wag din natin rin tayo papayag dito sa Senado ng ganon. Hindi na rin tayo papayag. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth, para sa health, klaro health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Bastos ang hinayupak. Bastos ang sekretaring ito. Mga kababayan. Bastos, why? Bakit ko sinasabing bastos? Sila, nandyan sa gobyerno, ang nagpapasahod sa kanila, tayong mga Pilipino. Tayong mga Pilipino galing sa ating buwes. Pero itong taong ito, dating senador, bakit ka nagtatrabaho sa gobyerno kung ayaw mo namang utusan? Kinatawan namin yan si Senador Bongo. Binuto yan ng mga tao. Therefore, you have no right na sasabihin mo na hindi mo ako pwedeng utusan. Bastos Hinayupak na to. Hindi ka karapat-dapat dyan sa posisyon mo. Secretary Ralph Recto. Mga kababayan, mga boss, sisiguraduhin natin pag ito'y muling tatakbo dyan sa Senado, huwag ninyong iboto. Bakit? Bastos Inutusan siya natin na simple lang naman ang pakiusap. May, kung pwede, kung please, may pakiusap. In good faith, may manner. Si Senador Bongo. Kasi itong si Senador Bongo, ang advokasya niya ito, ay matulungan yung ating mga kababayan na kawawa nga. Kaya nga pina-fight niya dati sa Duterte administration na matayo itong Malasakit Center. Ang daming natulungan sa Malasakit Center na to. Yung mga kulang yung pambayad sa hospital, 'di ba? Ang daming natulungan, 'di ba? Pero itong finance secretary na si Ralph Recto, may pakiusap yung mga kababayan natin, tayong mga Pilipino. I am saying this. My standpoint is tayo yung bumoto kay Senator Bongo. He represent the whole Philippines. So, with that, tayong mga Pilipino, siya yung nag-represent sa ating mga kababayan. Now, itong sekretary ng finance, ayaw pumayag na utusan itong tukmol na itong hinayupak sarap anuhin. Bakit? Bakit tayo nagagalit nito? Kasi may pakiusap si Senator Bongo na huwag pakialam yung PhilHealth. Philippines or PhilHealth para sa health ng ating mga kababayan. Meron nga tayong batas na universal health. Itong batas na ito, ang layunin nito is bawat Filipino ay makover nitong PhilHealth. Okay? Pero hindi pa na fully napatupad yun dahil sa walang budget. Pero anong ginawa ng ating gobyerno? Kinuha. Nung kinuha nila, I think 80 billion yung kinuha, yung pondo ng PhilHealth. Ngayon, bote ay binalik. Binalik. Pero ang tanong, meron ba tayong proof na na-receive na nga? Kasi kung hindi nagpalabas ang Supreme Court, mga kababayan, kung hindi nagpalabas ang Supreme Court na unconstitutional yung ginawa ng ating gobyerno sa Marcos administration, wala. Bangkarote. Posible ang ating PhilHealth, mga kababayan. Ito, pakinggan natin uli. Ito nga sinabi ni Recto. Bastos hinayupak, wala kaming pakialam kung magagalit ka dahil karapatan namin na questionin at pagalitan ka dahil yung kinakain mo, yung sahod mo dyan ay galing sa buwes ng taong bayan. Buwes,
karapatan namin na utusan ka na wag. Ha? A public office is a public trust. Hindi ka dapat magreklamo kung utusan ka ng taong bayan, utusan ka ng mga Pilipino. Pero bastos hindi ito karapat dapat. Nandyan sa kanyang posisyon. Ha? Itong si Ralph Recto. Ha? Bakit? Imagine, ayaw niyang utusan. Ang ganda ng pakiusap ng ating Senador Bongo na pakiusap na wag pakialaman ang pondo ng PhilHealth. Kinuha nila yung pondo. 80 billion sana yung makulimbat. Pero, bote nagpalabas or merong mga abogado na kini-question ang ginawa ng Marcos administration. Ito, nagpalabas ang Supreme Court na unconstitutional yon at dapat ibalik nila. Dahil pera ninyo yan. Pera nating mga kababayan yan. Pera ng mga Pilipino at posible naman lolostayin yan. Ha? Baka lolostayin na naman. Dahil meron tayong napakalaking issue ngayon sa flood control anomalies. Itong suspect na allegedly kinulimbat ang pera ng natin na bilyones na ang nawala, mga kababayan, bilyones, trilyones na after nung naupo itong Bongbong Marcos na ito, ang allegedly nawala at papunta sa bulsa ng mga hayop at mga PI ng mga politiko. Here comes. Anong nangyari? Itong si Saldico. Meron akong nalaman na ang nagpatakas nitong si Saldico ay kagagawan di umano ni Martin Romualdez at ni Sandro Marcos. Ngayon, anong gagawin nito? Kasi hindi sumipot itong si Saldico, pinatawag ng ICI. Hindi pa rin nila kinancel itong passport. Tapos, kung kinancel sana ninyo yung passport, itong hayop na ito, allegedly na nagnakaw sa pira ng taong bayan, at ito, nilaglag na nga di umano niya, itong si Martin Romualdez, ang siyang utak at mastermind nitong allegedly na ninakaw, ginamit di umano sa mga ghost project. Flood control na pinagkikitaan. Ito, panoorin natin uli. Kasi hayop at bastos itong sekretary na ito, ay dapat lumayas ka dyan at mag-resign ka kung ayaw mong utusan ng mga tao. Ayan o. Binigay sa akin basta excess na ito yun. Maliwanag yung legislation na ibinigay. Basta Excess revenue. Ang pakiusap ko lang, can you just spare the health? I mean, kung maaari, kung magkakaroon kayo ng mga ganong provisions in the future, wag lang po sana yung health. Kung wala, di na rin tayo papayag dito sa Senado ng gano'n. Yan ang Hindi na rin tayo papayag. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, klaro Health ng Pilipino, PhilHealth. Ralph Recto. Mga kababayan, kung ito'y tatakbong muli dyan sa Senado, wag nating iboto itong hinayupak na ito. Kasi bastos Bastos, nakipagsabayan sa isang elected na senador, number 1 senador noong eleksyon at sinabat-sabat. Anong feeling? Itong mga kabinete mo, Bongbong Marcos, feeling VIP Mga bastos at ayaw utusan. Napakabastos Kung ayaw mo namang utusan sa mga Pilipino, Ralph Recto, ay lumayas ka at mag-resign ka. Hindi ka karapat dapat yan sa iyong posisyon. Ayan o. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, klaro Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, wag nyo kami utusan. Gagong Ang hayop na to, pangiti-ngiti pa. Kung ayaw mo dyan na utusan ng ating tayong mga Pilipino, ay lumayas ka. Welcome ka na lumayas dyan dahil a public office is a public trust. Pero, paano kami magkakaroon ng trust sa inyo? When in fact, hindi nga kayo mautusan. Gaya nung before sa election, kampanya, ang daming mga pangako, pero pag nanalo ay hindi na mga mahahagilap itong mga putang inang mga politiko. Kaya nga tayo mga kababayan,
itong flood control na ito. Ha? Nag-resign si Pinky. Ngayon, ang pumalit itong assistant chairman, itong si Tolfo, yung Mr. Ben Dalo. O ano ngayon? Ang sabi niya, hindi na di umano mag-hearing sa flood control, doon na naman sa farm to market road. Ang mga hayop, ginawa kaming bulok, mga taong bayan, ginawa tayong gago nitong mga taong ito para pagtakpan ang tunay na salot at tunay na magnanakaw. Minensyon na nga ni Gutesa na lagi siyang nagdadala ng pera doon sa bahay ni Saldico at bahay di umano ni Martin Romualdez. After nun, gusto nilang i-discredit. Gusto nilang i-question ang notarized na affidavit ni Gutesa na it's immaterial. Kasi sumumpa na nga siya doon sa harap ng Senado. Kasi hindi na yun kailangan na either notarized yun or hindi, pero gusto nilang i-discredit ang tao. Ngayon, ang mga diskaya, yung dalawang engineer dyan sa DPWH, ayun, anong ginawa ngayon? Dahil hinawakan ng DOJ. Kaya sabi nga ni Senador Marcoleta, hindi ko alam bakit nagiging para bang investigative body itong DOJ or itong Senado ang DOJ. Mga kababayan, alam natin na gusto talaga nilang ilihis ang issue na merong ninakaw na bilyones sa ating mga pera ng mga Pilipino na until now, ayan, nagbuo sila ng ICI at posibleng wala pa ring managot nito. Kasi sinong nagperma ng pondo? Si Bongbong Marcos. Sinong nagtalaga at nag-create ng ICI? Si Bongbong Marcos. Ang DPWH under saan? Sa executive branch, which is ang presidente. Para rin kayong kumuha ng martilyo at pinukpok sa inyong ulo. Kaya mga kababayan, hindi nga nila i-televise ang hearing na yan. Iwan ko ba kung anong ginagawa nito, yung hearing na yan, kung meron bang katotohanan, ano mong ginagawa nyo? Baka nag-uusap lang kayo o magkano hatian natin, ganito, ganyan. Diba mga kababayan? Guys, kung kayo po'y bago lang sa ating channel, maaari ko po sanang hingin yung konting suporta nyo. Masubscribe itong ating munting channel. God bless po. Ingat po kayo palagi. Mahalin natin ang ating bansang Pilipinas. Bye-bye. Yeah, yeah, oh, oh, oh.